Okay po, sa atin pong Bible study sa umagang ito po na matatagpuan po sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17, no? Again, Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Ito po ay saling NKJV, New King James Version. Alam po ba ninyo ito ay hindi masyadong napagtutuunan, pero ito atin po siyang tatalakayin. Ang heading, Walk in Wisdom. Okay, lahat ng epistles isinulat para sa mga Kristiyano, para sa mga believers lamang ni Jesus Christ. Okay, bagamat lahat ng karamihan ng mga tao may mga Bible sa bahay, pero hindi naman po lahat tumanggap kay Jesus. Kaya pag binabasa nila ang Bible, hindi nila maunawaan. Meron po akong kilalang isang sikat na personality, hindi na po ako magsasabi. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Kanya, ganito ganyan. Mahirap unawain. Okay, fine. Kasi nga, hindi naman siya mananampalataya. Okay? So, tingnan natin yung sinasabi ko. Itong Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Ang heading, sabi ko na nga, Walk in Wisdom. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Napansin po ninyo, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Fools, F-O-O-L-S, mga hangal. Kasi ito po yung patungkol dun sa mga taong wala sa Panginoong Hesukristo. Tinatawag sila ni Pablo na fools. Hindi sila mga wise. Tandaan nyo sa 16, sabi, redeeming the time. Makinig po tayong mabuti mga Kristiyano, no? Redeeming the time. Alam nyo po bang ibig sabihin yan? Ba't sinulat dito? Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Halimbawa, may nakasabay tayo sa bus, may nakakwentuhan tayo, i-redeem natin agad yung time. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik, i-share natin agad si Jesus sa kanila. Why? Because the days are evil. Evil, masama na mga panahon ngayon. Sabi pa rito sa 17, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Ano ba ang will ng Panginoon para sa mga tao? Lahat maligtas, di ba? So, alam natin ang will ng Panginoon na yan, nasa puso niya, na lahat mag-open ng puso para sa Kanya. So, we have to, share the gospel sa lahat ng tao. Minsan iniisip natin, ay mayaman kasi sila, ay ganyan. Wala akong pakialam sa yaman nila. Wala akong pakialam sa anumang narating nila. Wala akong pakialam kung bilyonaryo o trilyonaryo sila. Basta pag alam kong hindi pa nila tinanggap ang Panginoon, kailangan nating i-share si Jesus sa kanila. Dahil ang totoo, mas mayaman tayong mga Kristiyano kaysa sa kanila. Amen? Kasi ang mga tao pong yan ay nasa kadiliman pa. Tulad natin dati na nasa kadiliman pa. Kasi umakyat tayo dito sa verse 8. Tingnan niyo po yan, verse 8. Ephesians chapter 5, verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Sabi, walk as children of light. Ano tayo dati? Darkness. Ibig sabihin, yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi born again Christians, sila po ay nasa darkness. Amen? So tayo po yung liwanag. Isa pong malaking karangalan na tayo po ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo. We are the light in the Lord. Maliwanag. Light in the Lord. You are light, but now you are light in the Lord. Wow! Napakaganda pong katotohanan yan. Sabi naman, walk as children of light. Ipamuhay natin sa biyaya ng Panginoon, kasi hindi natin kaya sa sarili natin. Pero sa biyaya ng Panginoon, pamuhay natin yung pagiging Kristiyano natin. Sabi pa dito, sa 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness,
but rather expose them. Kaya ako dito po sa channel natin, ini-expose ko po yung mga maling turo, ini-expose ko yung mga maling gawi like Halloween, Valentine's Day. Kasi sabi, i-expose mo. Maliwanag po yan. Ang tawag sa kanila, unfruitful works of what? Darkness. And tayo, ano tayo? Sabi sa atin, Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord, walk as children of light. Amen? Amen. Balik po tayo sa main verse natin. Therefore, do not be unwise. Uulitin ko po. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Yan ay ang patuloy nating ipahayag ang biyaya ng kaligtasan, the gospel of grace of the Lord Jesus Christ sa ibang mga tao. Kaya ulitin ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, mag-subscribe na po kayo. Mangyaring pakishare naman po itong video ito dahil ang video pong ito ay nagtataglay ng mga katotohanan ng Panginoong Hesukristo na walang ibang daan tungo sa langit kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Is the way, the truth, and the life. Sabi niya, no one cometh to the Father but by me. At pag sinare niyo to, yun po ay nag-care kayo doon sa ibang mga kaluluwa. Sapagkat sabi nga ng kasabihan, truly sharing is caring. Okay? So alam ko, lagi tayong ginagabayan ng Panginoong Kristo. Hindi niya hahayaan tayo mapahamak. Hindi niya hahayaang makagawa tayo ng mga unwise decision sa buhay natin. Basta lahat ng gagawin natin, isang guni natin sa Panginoon. Iba na yung kumikilos tayong nasa kalooban tayo ng Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay, namatay para sa atin, gawa ng pinakaiibig, pinakasisinta, pinakamamahal na tayo. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all. Salamat po.